Muli po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang manatili po sa ating kalagitnaan mga kapatid. At salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na ako po ay makapagbahagi muli ng akin pong natutunan sa tulong at awa ng Diyos ng nakaraang topic po natin sa The Minister and the Ministry last October 26, 2023. Ang isa po sa aking natutunan sa tinawid ng kapatid na Rodel ay yung kung tayo ay mag-uusap-usap na mga servant ay dapat maging maingat din tayo dahil baka may nakakarinig na mga kapatid doon sa ating pinag-uusapan na problema rin ng isang kapatid, kaya dapat maging maingat tayo. Kung minsan kasi may nakikinig sa atin na mga kapatid o kahit pa yung mga korna mismo. Pero ang naging dating sa kanila nung marinig nila yung problema ay gumawa pa ng kasalanan. Kasi ang nasa isip nila ay kung yun ay napatawad, eh gagawa na rin ako ng kasalanan kasi mapapatawad din naman ako. Dapat hindi po maging ganun ang maging bunga sa atin mga kapatid. Dapat ang maging bunga sa atin pagka tayo ay nakapakinig ng problema ng kapatid, ang maging bunga sa atin ay yung pagkatakot sa Diyos at para tayo makapag-ingat ng ating paggawa. Huwag sana nating maging budhi na mas lalong lumabag pa sa aral. Huwag sanang ganun. Dapat yung pagsunod sa utos o sa kalooban ng Diyos, yun ang maging bunga pagka tayo ay nakakaalam ng mga problema ng mga kapatid. Kagaya ng binabanggit doon sa awit 113 o 130, 3 at hanggang 4. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Kaya yun po ang dapat na maging bunga sa atin, yung pagkatakot sa Diyos at yung pag-iingat na tayo ay makalabag sa kalooban ng Diyos. Isa pa pong punto sa aking natutunan sa nakalipas po nating pag-aaral ay yung pagbabantay din sa ating mga sarili. Baka tayo ay ah, lapitan ng may asawa na kapatid. Tapos madalas tayo na yung pinaghihingahan ng problema na kung minsan inilalapit ng babae, keso yung lalaki ganyan, keso yung lalaki ganito. Kaya siya daw lumalapit dahil yung servant daw lang yung makapagpapayo sa kanya. Sabi nga ng kapatid na Rodel, lumang style na kasi ni Satanas yun eh. Meron namang ah, talagang na kahit may asawa, nagkakagusto sa servant eh. Kaya madalas ang paglapit sa servant. Kaya maging maingat tayo mga kapatid pag tayo ay nilalapitan ng mga babae. Maganda, pagka ganong may lumalapit na babae, meron kang kaharap na diakonisa na may saksi ka para alam yung pinag-uusapan ninyo. O kaya, servant din na babae, mas maganda. Para hindi maging awkward na nasa isang kwarto lang kayo tapos dalawa kayo ng babae. Meron naman dalaga lumalapit din dahil type niya yung servant, pinahahagingan noong dalaga o yung servant din, pwedeng pahagingan yung dalaga dahil type na rin naman yung babae. Mali po yun mga kapatid.
Kaya yung pag-iingat sa sarili, dapat parati nating mataglay yun. Alam natin na ah, mandaraya yung ating kaaway. Sikapin natin na makaiwas diyan sa mga ganyang ah, pag o ganyang style ng mga lumalapit na babae. O kaya kahit lalaki naman, babae kasi yung stepdad. Tapos ang isa ko pa pong natutunan, last topic po natin sa Minister and the Ministry, yung pong regarding sa matandang tipan. Ang mga naglilingkod dati ay ang tawag sa kanila mga propeta. Meron din naman mga judge o yung mga hukom o yung hari. At inumpisahan nga ng pagbasa ng kapatid na Rodel doon sa pag-alam kung ano ba yung propeta. Yun po yung mababasa natin sa Ebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So ginagamit ng Diyos ang propeta para makapagsalita ang Diyos sa mga tao. Sila yung kinakasangkapan ng Diyos ng una para makarating sa tao ang kanyang mga salita. Pero hindi lahat ng propeta o nanghuhula sumulat ng kanyang prophecy. Lumalabas naman, propeta na nagsulat daw na natuklasan na nagsalita o nagsulat ah, kagaya niyaan si si Enoch, si Nostradamus, yung mga ganun yung mga ano nila. Como nagsulat ng una, propeta na. Yung kay Enoch naman na sinasabi nila na sulat, nung time na yun, hindi pa naman uso ang pagsusulat sa time ni Enoch. Eh, naintindihan ko nga po doon papaano itong naipahayag kay Judas yung binabanggit sa 1:14 hanggang 15 ng Judas. Ang natatandaan ko po kasi dito dati, sinabi ito ng Panginoong Jesus kay Judas. Kaya ang point lang po dito, hindi lahat ng sumulat po pwede nang maituring na propeta ng Diyos. Pwede naman ding hindi sumulat pero propeta. Si Enoch hindi naman sumulat pero propeta siya na matatawag sa time niya. Hindi pa kasi uso noon yung hand of writing. Ang isa pa na matatawag na propeta na itinuturing sa Biblia ay yung tagakita, yung nandoon sa Samuel 9:9. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika, at tayo'y pumaroon sa tagakita, sapagkat yaong ng tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Kaya sila yung makapagsasalita o kaya sila nakapagsasalita ay dahil sa dumating yung salita ng Panginoon sa kanila. Yan yung isang propeta na tinuturing ng Biblia na kinakasangkapan ng Diyos. Gaya ni Abraham, pwede siyang matawag na propeta kasi dumadating sa kanya yung salita ng Panginoon. Kaya lang iba ang usapan pagdating naman kay Moises. Si Moises, ah, hindi lang basta dumating sa kanya yung Panginoon. Nakipag-usap sa kanya ang Panginoon ng bibig sa bibig. Yun yung mababasa natin doon sa Bilang 12 at 8. At saka yung nando doon sa
Exodo 33 at 11. Kaya ang propeta po pwedeng matawag na manghuhula, isa pa rin yun sa naituturing na propeta. At yun yung tinatawag ni Pablo sa panahon natin. Dadapwat doon sa unang Korinto 14 at 3. Dadapwat ang manghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Ibig sabihin, yung propeta, pwedeng yun ay nanguhula o nagpa-prophesy, nangangaral. Sa ikatitibay, nagsasalita siya, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Kaya si Moises, iba matindi talaga yung kay Moises. Hindi lang ipinapahayag sa kanya yung salita sa hinaharap, pati yung past Ah, sabi ni Rodel hindi lang basta yung future pati yung past na isulat ni Moises, yung paglalang ng sanglibutan na isulat ni Moises, pinahayag sa kanya ng Diyos. Sa future naman, na isulat na ni Moises yung kanyang kamatayan. Bago pa dumating, sinulat na ni Moises kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya yun po yung mga punto na akin pong natutunan sa nakalipas po na pag-aaral. At marami pa po sana, kaya lang po marami pong gusto kong ma- masabi mga kapatid. Kaya lang mahaba po talaga yung napag-aralan natin last time. Dahil nagpasa tayo ng mga sitas, mga aklat na banal na kasulatan na regarding sa mga propeta o mga ngaral na sa Diyos. Kaya sana ito po ay ah, lalo na yung diwa ng mga mangangaral sa Diyos ng una, kagaya ng diwa ng propeta Jeremias, ng diwa ni Isaiah. Huwag lang natin kukunin yung diwa ni yung sinasabi ni Pedro, yung si ah, propeta Balaam, yun, propeta Balaam. Palaga may hidden pala siya. Ganda ng mga punto mga kapatid. Kaya salamat po sa Diyos sa mga bagay po na naunawaan